Pod Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi! Besh, very parang very Ano? galing ka pang bahay para magtatali pa ng buhok. Oo, basa pa kanina. Ganyan. Kulang yung turban. Oo. Ang galing. Kumusta ka na? Okay naman, Besh. Kumusta ang mga musings mo in the last few weeks? Naku, hindi pwede pang episode yun. Oh! Very private. Ay, talaga? Bakit? Mamaya, later. Ba't di mo kinakwento sa akin? Buisit ka. Ako kwento mo ba? Okay. Ish. Pero mamaya in detail. Sige. Oo. Okay. Pero, ayan, later na yan. Ngayon, pag-usapan na natin actually medyo late na tong episode na to eh. Kasi this has been going on in social media for quite a while. True. Parang panis na nga eh. Hindi, okay lang. Okay lang. Very relevant pa rin talaga siyang pag-usapan. And I think worth talking about pa din. So, as you may have known, na may pumutok na balita recently regarding another, ano bang tawag sa kanya? Prominent figure. Oo. Na nag-post sa social media Yes. about the PF of a doctor. And sabi niya masyadong mahal, walang awa si Doc, ganyan. And this caused a lot of controversy online. Nagkaroon ng clamor from physicians. Grabe, no, ang statements. Yeah, ang daming nag-statement. Oo. I would like to make a statement. Dapat tayo din. Talaga. So, Yahabol. ito na yung statement. Ganito na yung statement. Podcast, recording. Sila post lang tayo, recording. Yan, Pero, as you know, ito yung pag-uusapan. So, we'll just, I don't know, dissect, react through what happened, and give our own thoughts on the issue. Yes. Pero before that, we are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. Ba't sinabi humanize? Ang weird. Pero thank you to our listeners for still coming back. Thank you for listening, tuning in, telling your friends about us, for commenting, liking, subscribing, all the things. Please keep doing that. Please keep tuning into our episodes. Sana nagugustuhan nyo. Feel free to add suggestions to any of the episodes, to add comments, to send in your questions. We like all those things. And to our new listeners, salamat at napadpad kayo dito. Marami pa kaming iba-ibang episodes about specializations, about quitting, about Quitting your dreams. Ay, sorry. Ano ba about quitting? About Relationship, showbiz, non-showbiz, about duty food. And occasionally we have episodes like this where it gets a bit more serious, a bit more political, because indeed, health is always political. Yes. Yeah. So without further ado, Let's go! Sobrang gasgas na hosting. Without further ado. Yeah. Ano ba yung mga gasgas? Mga round of applause, ganyan. Alam mo yung alarm of applause? Ano? Ha? May ganun? Yung Anong alarm of applause? Nami-miss yung round. Ang nasabi lang ay alarm of applause. Alarm of applause. Very a warm welcome. Feeling ko nga parang a round of applause dapat, pero parang na-mix niya sa a warm round of applause. Halo-halo na. Yan. Dahil dyan, basahin na rin natin yung halo-halong mga nangyari. Sige. Babasahin mo yung source na post. Yes, okay. So, as everyone may know by now, this was posted by Ramon Tulfo. Yes. But this post has been taken down. Actually, yung Facebook nawala, di ba? Yung Facebook post? Hindi, yung Facebook niya mismo? Ay, oo. Bumalik na ba ngayon? Check mo, habang binabasa mo. Check na. Nanginutusan kita. Go. So, i-review na lang natin ang mga post niya. So, sabi niya, bakit walang konsiderasyon naman itong si Dr. Specialist sa Philippine Heart Center? Taray, auto-bleep. Well, alam naman na nila yan, pero ayoko nang mag-draw ng attention sa doktor na. Kawawa naman siya. Ang dami na niyang Bumalik na, pero wala na yung post. Baka wala na siguro. Ang nanay ng Facebook na dito. Sorry. Sorry, tabi nag-like. Sorry. Wow. So, babasahin ko ba iba? Bala ka. Sige. Ang nanay ng kaibigan ko ay di makalabas ng heart center dahil sinisingil sila ng 85,000 pesos. Kulang na lang ng 110,000 ang babayaran. Pero ang nagpalaki ay yung professional fee. Mahirap lang si friend. Maliit ang kanyang sahod. Siya lang ang may trabaho sa kanilang magkakapatid. Dinala ang kanyang ina sa heart center matapos ang palpak na operasyon sa binti nito sa SDS Memorial sa Marikina. Malaki ang binayad sa tulong ng kanyang mga kaibigan sa SDS Memorial. Nagbigay ng pera ang Malasakit Center, ang kapatid kong si Senator Erwin at Congressman, hindi ko siya kilala, sa Marikina, isa pang opisyal na gobyerno
at ng Caridad T. Tulfo Foundation. Parang listahan lang pala siya ng mga tumulong. Kung hindi sa napakalaking professional fee, ay 25,000 pesos na lang sana ang babayaran upang makalabas na si nanay. Di naman major surgery sa binti lang. Bakit naman ganun kalaki ang bayad sa ospital ng mga doktor? Maawa ka naman, Doc. End quote. Okay. Paano magsisimula? Hindi pa siya senador nito, no? Ano to? Hindi pa siya senador nito. Huh? Wala. Yung isa pala. Ramon to, di ba? Ayaw nga, si Rafi pala yung senador. Oo Erwin nga. at Rafi yung nasa Senado, di ba? Oo nga, no. Those brothers. Pero muntik na siya, malapit lang to sa Magic 12 nun eh. Oo nga pala. Pero kasi, we have talked about another post about, na galing din sa isang Tulfo a few weeks back na, I think yung next ay yung isa na. na ganun din, medical related din, na it just shows, grabe kasi yung power that they hold by virtue of their reputation as Quick justice. yeah, and nakikinig ko no sa pleas ng iba na gusto nila aksyonan agad and gusto nila na ine-expose yung mga maling ginagawa. Ayun. Pero it comes at a detriment kasi nga ang ginagawa nila ay detrimental to those that they are shaming. As in this case. No? So, sige, let's break it down. Yeah. Sige, siguro yung unang glaring dyan for me ay yung professional fee. Kasi ako personally, nahihirapan din ako sa PF. Lalo na nagsa-start ka na. Paano ko nga ba magsiset ng professional fee? Una, hindi siya tinuturo sa med school. Pangalawa, or meron ba? Na standard? Walang regulation. Wala talaga. Like from the PMA, walang parang ceiling floor. Wala. Wala, di ba? Ang parang pinanggagalingan na lang ng parang basis, kumbaga, ay the prevailing rate. Or rates that are set by PhilHealth, rates that are set by HMOs. Kasi parang sa mga HMO contracts, meron yung mga rate nila for every clinic visit, every ward admission, may rates yan nakalagay. So, sometimes, yung mga nagiging rate ng doctor is around that area. Okay? And the professional fee differs across many things. It differs kung clinic, it differs by the specialty, the severity. Sometimes the duration. Kasi some people... Ang daming factors, no? kasi minsan, it's a matter of gaano katagal na admit yung patient, therefore ilang beses mo siya napuntahan. Yung iba, they factor in pa kung mahirap yung surgery, high stakes yung surgery, they factor in kung ang tawag doon, yung na-factor in din yung mga PWD discounts, senior citizen discounts, ganyan. Tapos yung iba, ang basis nila ay room rate. Yung iba, ang basis nila ay some random number na basta nakita nila X number of times that. Ganyan. Pag sinabing room rate, yun yung kung medyo mahal yung room mo, mahal din yung PF. Yes, kung medyo mura yung room mo, mura din yung PF. May ganun, diba? May ganun din. So, some people think na, yun po kasi hindi naman nagbago yung patient, nagbago lang yung room. So, parang supposedly daw, di mo binabago. But again, these are just the things we try to navigate. Kasi nga, hindi naman set in stone kung paano magbigay ng PF. Kasi sa health system kasi natin, very prevalent yung private practice. Yeah. Na hindi salaried ng ospital yung doktor. Yeah. Kasi kung salaried naman, medyo walang problema yun na parang, basta babayaran kita ng ganitong amount, you'll see patients regardless kung ano yung severity, ano yung nila. Take note na meron naman. May mga salaried doctors, but they're usually in the government hospitals na this covers yung affiliation nila to government. Kapag nag-round sila sa charity areas, sa service areas, yun yung salary nila for that. Or kapag nagtuturo sila for the residents, sa med school, ganyan. Pero pag private. Pero even then, meron pa din yung private practice. Na yung private practice is not governed by anything. So, wala kang makikita na parang, yun yung akala ko sa pagdodoktor dati na I'm affiliated with a certain institution, tapos kahit ilan yung makita kong patients, may sweldo ako matatanggap. Hindi ganun dito. Primarily, it's really a business. Kasi, that really dawned on me nung na-realize ko nung nagpa-practice na hinahanapan ka ng BIR, na para mag-start ka ng clinic, kailangan mo ng yung alam mo yung green na pinapakita sa mga yung business yes, permit. Parang anong pangalan? Yung permit.
permit to operate, parang ganon. Tapos, di ba, parang unang nakalagay ay yung business name. Tapos parang ako, Pangalan mo ata yun. Oo, pangalan mo nga. Pangalan mo, diba? Kaya nga. So, Gusto mo yung Hindi. Masama your clinic. Hindi. Pero yung point ay, This is a business talaga siya. Kasi, di ba, business name tapos yung owner name. Ano pa ba ilalagay mo? Ikaw naman yung business, di ba? Basically, you render Oo, service. Yes. Kasi para lang din siyang ibang business. Kasi, na-realize ko yun nung nakikita ko yung mga ganun ding permits sa ibang stall na it's exactly the same. Wala namang difference eh. So, ganun yung current estado ng healthcare in terms of private clinics. Kaya, it's really up to the doctor na mag-set ng PF. Minsan nagkakahiyaan na lang. Oo. Iniisip ko na yun na parang matagal na, hindi ba talaga possible makagawa ng table or schedule of fees na parang, kapag ganito yung nakita mo, ganyan, ito yung PF na parang, dapat ganito. Hindi ko alam kung possible ba yun. Well, again, dahil maraming factors, maraming kang ita-take into consideration. Kung gagawa ka ng ganyan, maraming considerations na for some, it might be magulo. And, let's be real, isang major balakid sa ganyang mga gagawin ay a lot of doctors will not like it also. So, as much as mali para sa amin yung ginawa ni Ramon Tulfo na pag-shame ng doktor na to, hindi rin naman untrue na meron ding very high maningil ng PF. And again, hindi kasi siya regulated. Even sa mga doktor, at most, ang pwedeng gumalaw dyan ay PMA na hindi naman yan criminal, hindi yan civil case. It's mostly an administrative matter na wala akong kilalang na call out for having this PF. Yeah. If anything, may kilala ako na call out kasi ang baba niya mag-PF. Ang ano naman kasi sa mababa mag-PF, ang downside naman dun ay mag-a-appear kasi doon na parang minumurahan mo yung PF mo para sa'yo pumunta yung patient. Yeah, tapos hindi siya maganda sa colleagues mo na parang pwede mong masulot yung patient nila kasi mura ka mag-PF. Totoo. Tapos parang dati frowned upon din yung masyadong mababa kasi hindi rin kasi beneficial sa'yo. Parang kung ganun yung PF mo at gusto mo ng sustainable na buhay, parang lalagari ka talaga sa dami. Meron naman yan, nung nagmo-moonlighting pa ako, na parang sinasabi nila, pag merong nag-post, tas ganito yung PF na ino-offer na mababa, wag mong tanggapin. Kasi parang it sets a new standard. Kasi ibig sabihin may tatanggap. May tumatanggap, so wag mo sanang tanggapin, di ba? For context, ganun sa mga moonlighting groups. Na meron tayong episode. Yes, we have an episode on that. Pero kung may mga moonlighting groups, usually doon nagpo-post ng mga job opportunities, ganyan. O kaya minsan, task-based yung trabahong ibibigay. Grabe talaga yung may mga kinukuyog doon na parang 25 pesos per ECG. Grabe yun. Hindi madali yung magbasa ng ECG. True. Kahit pa normal yan. Parang para masabi mong normal. Hindi yun basta lang, 25 pesos. huminga lang ako, alam ko na normal. Ay, nako, yun. So, super tricky subject kasi at the same time, hindi rin naman siya mali na maningil. Kasi nga, serbisyo yung binibigay mo. Na may nakita akong post regarding this topic na for other people or for other services, hindi tayo nagugulat sa PF. Like, mga wedding coordinator, photographer, events coordinator. Yan, mga, ano pa bang mga haircut. Mga ganun. Barb, salon, ganun. I was thinking, pwede din. Mga ganyan. Yan, mga ganyan. O kaya mga, ano pa ba? Mga life coach. Lawyers. Yung lawyer. Fitness coach. Ayan, mga ganyan. In fairness sa lawyer, parang nakalimutan ko itanong sa pinsan ko, pero more or less, may understanding sila ng rates. Pero hindi ko alam kung set. Yan. Pero anyway, ganun, matataas din yung fees ng mga yon. Pero tayo, kapag ito yung fee ng doktor, parang gulat na gulat tayo. Feeling ko kasi merong component dyan na parang sa interface or sa perspective ng patient, 5 minutes mo lang ako kinausap eh. Parang gano'n 10 minutes mo lang ako kinausap, tapos ganyan na yung scene yung iba mo. nga parang halos di mo nakita. Oo. Kasi parang maaaring yung team niya, yung kumausap, yung residents, yung trainees, pero siya mismo hindi nila masyado nakausap. Or sa operating room lang talaga yung interaction. Like yung consultant yung gumawa, pero never nilang nakita or hardly nilang nakita yung doktor. Yun. Well, a totally whole new topic altogether. Pero yon dahil nga, kung time spent yung bibilangin nila, baka tingin nila hindi deserve. Ganon. May component din naman na, in that same post, sabi na, yung mga nabanggit kong kaninang mga job, tayo kasi yung
kumbaga, they're usually hired dahil parang may gusto tayong mangyari, may choice tayong gawin to, ganyan-ganyan. Usually, yung sa PF, choice natin yung gagawin kasi. Hindi yung admission, hindi yung pagkakasakit niya, pero choice natin yung surgery, choice natin yung length of stay. Of course, these are all backed up by whatever knowledge we've accrued through the years na ito yung tingin natin best course of action, ito yung dapat mangyari, ito yung kailangan ng pasyente. Pero kumbaga, feeling daw ng ibang pasyente, they're left without a choice in the matter, without a say in the conversation na paano to. So, it also shows na feeling nila may power dynamic na abuso yung power. Kasi parang syempre, may sakit, wala naman silang choice, magpapa-admit naman talaga sila. Tapos biglang yun yung presyo na gugulandang sa kanila on discharge. Kaya sila buti nga yung sa post, di ba sa discharge yan, some people are met with these problems on admission pa lang na Yung deposit. Oo, na parang kailangan Down nila ng ganitong payment. pera o kaya in-orient sila na ito yung possible na magiging kakailanganing money para ma-admit, ganun. So, ang gulo, pero ayoko rin namang sabihin na dapat hindi pinipf yung doktor or dapat mas mababa. Kasi kung babasahin mo yung post, si doktor ay already a specialist. Ibig sabihin, mahaba Sir na John. yung panahon. Sir John. Oo. Mahaba na yung panahong ginugol niya sa pagtitrain para sa craft niya. And we're not sure. Ano nga, hindi sinabi ba gaano katagal? Yung duration ng Oo. admission. Wala. Meron ba? Pero yun nga, usually affected din siya by that, the length of time. I think, Oo. hindi ko alam kung baka hindi dito, pero in a separate post, may ganun siya na in-explain ko gaano katagal, ganyan. So, and sana, yung mga ganitong bagay, kung meron, sana kinausap yung doktor, sana napag-usapan nila. But still, kailangan bayaran yung doktor. Kasi, Alam mo yung mga pakiusap, naalala ko lang, marami namang mga doktor or yung mga classmate na natin ngayon na nakakatanggap ng promissory note. GL din, guarantee letters. Guarantee letter. ganyan. Yung promissory note, para siyang sa school. Yung parang I pag di promise you, ganyan. Oo, parang pag di ka makakabayad muna ng tuition, magpo-promissory note ka. Di ba may ganun eh? So parang ganun din siya sa ospital. Pag di ka muna makakabayad, pero syempre, ang downside kasi, yung ibang hospital strict na pag di ka pa nakabayad, magpo-prolong ka lang stay. Yeah, which is yeah. nagko-compound, di ba? Kasi lalo yung hindi makakaalis kasi dagdagan Magkahap yung ka pa, bayad. magkaka-pneumonia ka pa, Oo. di ba? So another Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. So yung mga ganon, guarantee letter naman ay Guarantee letter naman ay ina-acquire yan from the office of some politician. So usually a Oo. governor, a mayor, hihingi ka ng tulong sa opisina nila and then magagaranti, kaya siya guarantee letter kasi magagaranti sila ng certain amount na magko-cover ng expenses mo. It may not always cover everything. Kasi, kunwari, ang total bill mo ay, let's say, 500,000, ang magko-cover niya lang ay 100,000. Yun yung pagkukuha. Tapos the rest, hahanapan nyo ng ibang senador, ibang... para siyang pag nangungutang ka, yung parang Oo. meron kang collateral or parang may guarantor ka na parang kung sakaling hindi ka mabayaran, ito yung hahabuling tao. Sabi nila, meron namang pumapasok talaga ng pera dyan, pero very late. Tapos, isa kong beef kasi dyan ay, it furthers the system of utang na loob sa mga senador, mga mayor, mga gobernador na, may I remind all the politicians who are in power, trabaho nyo yun. Look straight at the camera. Trabaho nyo yun. You were put in position Wag mo kasi tong stop. Ikaw yung... pinangako nyo na sisilbihan nyo yung taong bayan. And I wouldn't say na serbisyo to kasi ang dapat nyong ginawa ay in-improve yung health system nung locality ninyo. Dapat yung perang yan, imbis na dinodole out nyo para mabango yung pangalan nyo, para magamit sa susunod na eleksyon, sana ginamit natin yung pera na yun para matulungan yung health system, ma-strengthen yung services ng health, barangay health station, ma-strengthen yung local hospital nyo, ma-strengthen yung whatever health program you have ongoing, magawa yung mga kailangang programa. Ang nangyayari kasi dahil nasasanay tayo dito, nasasanay din yung mga na-admit sa mga ganitong sistema.
syempre nakatulong yung taong to sa pagkaka-admit na walang kayo ng utang. Syempre, utang na loob nila ay grabe. And grabe yung utang na loob culture sa atin. And they really will feel indebted to that person. Na, that's not how you help people. You do not extract gratitude from people in the hopes na makakabenepisyo sa'yo in the future. Bad yun. Pero tama, galit na naman po siya. Pero tama yun talaga. Talagang pag ganyan, hinahayaan mo lang ako magsalita. Oo. No? Go lang. What if may mali ako masabi? Hindi, tama. Ini-inspect ko naman eh. From a public health perspective, you are correct. Hindi ka, mali kasi. It's not sustainable. Sustainable siya para sa mga career ng mga taong gusto pa ng politika. Diba? Kayo ang totoong nagbe-benefit doon. Pero kaya nga alam mo, kaya hindi niya inaayos. Kaya, diba? Short-term thank you lang yan eh. May hindi ako makakalimutan. Kaya sobrang strong feelings ko dito. Naalala ko, may one time na nung birthday ni Marcos ay basta may day na libre na daw lahat ng uuwi that day. Pag umuwi ka that day, libre daw. So, nung araw na yon, parang may narinig ako nag-iiyakan sa pay admitting section na parang sabi nila, uwi kaming walang utang. Tapos super grateful nila kasi yung bill nila 6 digits, 7 digits, ang tagal na nilang naka-admit, nag-iyakan talaga sila. Tapos, alam mo yun, parang para sa akin, mali yung ganitong sistema, pero masisisi mo ba sila? Kung ikaw din naman nasa sitwasyon na yun at kipit ka na, hindi mo na alam kung makakauwi pa ba kayo kasi wala kang pambayad. Hindi mo kailangan isang layong mga ari-arian. Tapos meron kang ganong news. Totoo naman. Ako, iboboto ko forever. Diba? Ako parang corrupt. Hindi, natulungan yung pamilya namin. Nabanggit pa dito yung malasakit, yung, ayun pa yung, asan na yun? Binigyan daw sila ng pera ng malasakit center. Feeling ko yun yung guarantee letter siguro or baka outright cash. Hindi, ito yung, di ba yung may mga malasakit center yung malasakit. Na ang akala ng marami ay separate siyang, kaya ito yung kinasikat ni Senator Bongo na parang may separate siyang funding na binibigay. Actually, yung malasakit center ay more of, ano bang tamang term? Sinentralize. Sinentralize na lang yung mga existing services na. Kasi yung mga no balance billing, kailan mo siya nag-start? Resident ako meron eh. Meron intern. na yun. Alam ko na yung NBB. NBB. Meron na yun na alam natin na hindi sila sisingilin, hindi sila maglalabas ng pera pagka-admit. So, it's not a new program. And kumbaga, nilagyan lang siya ng label ni Bongo. And dahil doon sa ginawang yun yung tumunog sa kanya. And what Filipino can deny someone na nakatulong sa kanila health-wise? Ang laking bagay nun eh. Kaya yung clout yung napupunta kay Bongo para doon. When in fact, it was already part of the system. I can attest na nakakauwi na yung mga pasyente ko dati as a resident. Before 2016 pa yon, hindi. As a student, before na nakakauwi na sila without doling out money. So, mali. Ano pa bang part nitong ano na to? Yung side naman na pinost niya sa social media. Ayan. Again, like a lot of things that shouldn't be on social media. Parang nakadagdag lang tayo sa problema and again, sa widening gap ng society and doctors. May nabasa akong recent article na parang doctors are in a queer position because as much as we are put on a pedestal, we are also under chronic scrutiny. Na lagi tayong tinitignan at ginajudge for our actions. Na kapag you seem less of what an image of a doctor is, less meaning, like in this case, feeling nila selfish si doctor ganito, kasi ganito siya maningil, kahit na hanap buhay niya kasi yun. Ang taas ng standards sa doktor, no? Pero sa politiko, yes. Any na lang. Kahit sino, kahit walang kinalaman sa politika, sa public service, walang alam sa politiko, sa lawmaking, walang alam. No? Parang kahit sino, basta sikat, ganyan. Parang, pero, itong doktor na naghahanap buhay, na talaga namang, nakatulong. And hindi ako agree na necessarily pagbinti ay minor surgery, ha? Kasi kaya nga tinawag na life and limb. Kasi threatening. Yung mga syempre di natin alam yung facts of the case necessarily. Pero it doesn't mean na dahil doon nag-opera ay it's just a simple procedure. We don't si doctor ay vascular surgeon. It means mga ugat sa dugo na hindi ko na nga alam, hindi ko na nga memorize ngayon, 'di ba? Tapos siya yung mag-o-opera noon for whatever reason. So
although walang set standard for PF, yung PF na yun ay sinet niya kasi trabaho niya yun and may karapatan siyang maningil. So, to shame him for just doing his job, that was totally wrong. Hindi dapat ginagawa yun. Not just for doctors even. Mali na mag-shame ka ng tao for doing their job. At saka, ang nakakatuwa dyan, parang natuwa na. Hindi yung sa comment kasi nagbabasa ako, parang ang daming nagbaback up kay Doc na parang mabait yan, na naging pasyente niya ako, okay yung tao, hindi yan parang selfish, hindi yan ganit. So makikita mo na lang siya, na biktima lang siya ng isang tao na gustong makakuha ng clout. Yeah, and yan nga, yung konsepto nga ng quick justice, nung sabi mo nga na feeling niya mag-enrage to ng mga tao at pag napahiya itong doktor to, bibigay siya. Ganun. Oo. Ano nga ba ending nito? Di ko alam. Hindi, well, I think walang legal action na nagawa or anything. Pero, I think hindi ko alam kung bias lang yung timeline ko. Pero parang, the doctor or the profession parang gain more support in a way na parang understanding. Parang statement Oo, may mga medical societies na nagbigay ng official statement. May mga non-healthcare professionals na nakisympathize na parang may mga iba pa nga na ako medyo hindi ko alam kung mag-agree ako, pero yung mga kinumpare talaga sila sa mga ibang necessities ng buhay na kapag ganito hindi kayo nagreklamo, pero kapag yung doktor na nakatulong sa buhay ninyo, ganyan. Hindi rin ako agree dun sa lahat ng yon. Kasi, oo, medyo ako doon. Ayoko ding gawing Diyos ulit ang mga doktor. Yes, Ayoko ipakita na superior. Or na sobrang kailangan nyo kami, so wag kayong ganyan. Hindi rin siya ganun eh. Sana meron din tayong pag-self-check sa sarili na hindi tayo umaabot sa ganun. Cautious lang din ako sa ganyan kasi parang in our attempt as a community, as a medical community, to defend ourselves, minsan lumalawak yung divide lalo. Yan. And that's so frustrating and so terrifying because we have enough problems in our health system. It's broken as it is. It's shattering piece by piece. Tapos, ang dami it's so fragile right now. I mean, it was fragile to begin with. Naging fragile even more during the pandemic. Tapos right now, it's a whole lot of problems already. Tapos, mag-aaway-aaway pa tayo. This isn't as simple as, it's simply solved by just saying, magbati-bati lang tayo. I know it's not as simple as that. It's more nuanced than that. Pero, sana iwasan natin yung mga ganitong bagay that creates more resentment for each other. Lahat tayo ay biktima nung sistema. And whatever disruption we have to do, it should be in the hopes of improving the system and not breaking it further. Hindi yun, alam mo, nagdagdag lang tayo ng problema sa mga napakarami ng problema. Sana yung ganitong enerhiya binigay natin para sagawa ng mas maayos na mga batas na protektahan both the patient and the doctor. Sana yung yung energy na magreklamo ay ibigay natin sa mga incompetent government officials, ano ba mga yun? flood control projects na palpak. Bakit? Ewan ko, parang ang sinashame din nila yung mga convenient lang sila eh. Yung mga mali, hindi naman na shame. Yung mga mayaman lang at patagusi lang yung mayaman kasi di naman sila nalalagay sa spotlight. Wala. Sana hindi na siya madagdagan. Sana iwasan natin ang pagtuturo ng finger sa isa't isa. Kasi all we're doing is creating enemies na alam naman natin yung bigger enemies ay hindi among us. Yun. Ay. Alam mo, napansin ko din na nung after ma-post nun, parang yung mga may galit nga sa sistema ay nag-post din naman. Parang yung naging positive effect nun ay... Positive and negative. Positive and negative effect ay nagkaroon ng lakas ng loob ba? Yeah, kasi parang the positive part was parang nag-support for the doctor, ganyan. Tapos parang mas dumami mga explainers na tulad nito about PFs, about medical profession, ganyan. The negative side is, feeling ko nga, may mga tao na may grievances din, na feeling nila mas madaling mamahiya kaysa kausapin yung mga tao. Ayun, mas matapang mag-post sa social media. Siguro another episode na to, pero naisip ko rin yan na parang bakit nga ba nag-resort to social media yung mga tao? Kasi feeling ko, kapag nagkakaroon sila ng grievances in the hospital, walang nangyayari or parang di nagkakaroon ng effect. Kaya parang they resort
to a medium that will garner attention. Like, alam mo yung mga, yung like si Carla Abellana, yung celebrity na parang yung may tawag na sa kanya kasi parang palagi siya nagreklamo sa Globe, sa ganon. Yung parang kino-call out niya publicly. In a way, technically parang shaming din siya na in a way na kino-call out niya na ganon di ba? So parang ganon din siguro yung SOCMED. Tinatag yung PLDT sa Twitter, ganyan. Yan. Kasi, I think yung they're banking on the fact na ang pinangahawakan ng mga institusyon na to ay yung pangalan nila, reputasyon nila. And kapag na-threaten yun, pag makakuha ng atensyon, baka naman bigyan din sila ng atensyon. So, tas parang, unfortunately, I would say it's true for some cases. Like, minsan doon lang nalalaman nung institution na may problem pala or ng Globe na may problem pala. Pero, it shouldn't be that way. And sana hindi tayo mag-resort. Kasi these shaming posts are always destructive siya. Hindi siya for constructive criticism Diba? Parang hindi siya yung tipong, this is a problem, we should solve it, maybe we can do this next time. Hindi ganun yung ere niya. It's always, mali yung ginawa nyo, you should be ashamed of yourselves, gago kayo, ganun. Ganun lagi yung tono niya. Yan, naalala ko pa nga yung mga dating doctor shaming din ng mga post ay basahin nyo yung iba niya. yung mental health na effect. Of Lalo na sa course, mga yes. napapahiya na parang dati ba parang merong OB ata na napahiya or some doctor na parang shiname talaga siya. Tapos syempre may impact na yun sa reputation niya as a doctor or feeling ko at worst pwedeng umalis sa profession or ewan ko, di ba? Or parang as much as we say na don't think about what others think about you, but kung ganun yung gravity and yung enormity of the shame you experience, mabigat yung dalhin So, mahirap. Yeah. Tapos, kapag pag ang response mo ay bitter, pangit din yung dating nun sa'yo. So, sana yun, basahin niyo yung sinulat niya years ago sa Esquire about doctor shaming. Di ba? Akala mo, laos na siya, pero wala. Diba? Issue pa din siya. Tapos parang nung binasa ko nga ulit, me same. Galing mo dyan. Yung old self ko, yung old self ko, same. Yun pa rin yung issue. Uy, girl, ganyan pa din sa amin. Kaya nga na, yun. Sana instead na nagdudwell tayo on these things na paulit-ulit lang nagiging frustrating, sana we create actions to make things better for everybody. Kaysa yung we're out to get each other and at each other's throats all the time. Parang I think it creates more harm than good. Yun lang. Mahirap siyang solusyonan. Yes, that's true. To be honest, like from a public health perspective, alam mo, feeling ko parang hindi na, at least yung PF issue, the best case scenario is everyone will be hired or compensated by the government. NHS style ganon. Oo, so parang lahat na tayo pantay-pantay yung sweldo. I mean, hindi pantay-pantay. Like, naka-specific pa rin sa specialty mo, sa effort na ibibigay mo. Pero wala na sa'yo yung burden to set your own professional fee. Kaya nga ako nag-doktor, akala ko walang ganyan-ganyan. Diba? Kasi sabi nung mentor nga natin, ayaw niya nung ganoon kasi it commodifies health. Yes. Kasi it should be a right. Oo. Diba? And ideal world to, ha? Oo. It reduces health to something what like you said, a business. Shampoo. Shampoo yung sorry. Parang kung malalagay mo ng presyo yung health, para ka lang bumili ng shampoo. Oo. Alam mo yun, parang does that sit right with us na ganong level sa pagpili ng shampoo, ang pagpili ng health service na matatanggap mo? Another episode, may nakita pa ako about charity and pay. Yan. Sa akin, ang dami ko ding thoughts about it. Pero yun nga, for me, the ideal, if we had the resources in the world, if we can change the system in a snap, I would go for every doctor being employed. Para hindi siya one issue. System. Pero again, kaya yun hindi mag-work kasi maraming magagalit. Hindi lang politicians. Pati mismong doktor. Kasi feeling ko, syempre, mas malaki nga naman yung kikitain mo kapag and a lot of you set doctors your own. are already benefiting from that. Yeah. And changing that system would need some people to let go of the privileges and the luxuries they're already enjoying. Kaya, mahirap. Pero hopefully, ako okay lang sa akin. Kasi nga, mas gusto ko nga na hindi ako yung nag-iisip ng, diba? Ang weird kaya maningil after mong kaya parang as a resident, parang okay na ako doon na hindi ko iniisip na itong pasyente itong kikitain ko dito 600.
Or parang ganun. Diba? Kasi salaried ako at the end of the month. Diba? Yeah, tapos alam ko na I can live comfortably, and parang at least na, ang tawag dyan, parang na-incentivize kapag maayos ka magtrabaho sa lahat. Hindi yung parang dahil lang ito, alam mong mas mataas yung singil nito, ganyan. Ang pangit kasi na you'll do a good job kasi alam mong mas mataas yung makukuha mong pera dito or mas marami kang, at worst, mag-order ka ng mga hindi kailangan kasi alam mong madadagdagan yung PF mo. Yeah. Yan yung mga sa payment scheme ng ganyan. So, Yeah. mga technical Go, people. Besh. Huh? Go. Go. This is Go. No, that's wrong. Hindi dapat nilalagay sa burden ng isang tao ang mga problema na dapat tinosolve natin together. Ayun. So yun. It's so difficult. Oo, ang hirap ng conversation na to. At feeling ko may mga future pa na mangyayari. Yeah. Recurrent And to. I hope yung mga conversation na to are things that you also talk about among your spheres. And sana nagiging conversation din siya. Kasi feeling ko, this is how we start creating solutions by talking about it. And kung galit man ako, it's because I believe that there's a way to fuel anger towards change. And ayokong nawawala yung galit, yung gulat, yung frustration kasi ayokong tanggapin na ito yung status ko because I still believe we do deserve much more. Grabe yung mga pa-closing ni Ella. Wow. I love it. If you like this episode, please follow Kwentong Callroom Spotify on Kwentong Callroom Podcast on Spotify. Gutom na siya. We post episodes every Monday, 5 p.m. Ano? Kaya pa ba? Every Monday, 5 p.m. Pwede kayong makichika sa amin and makicomment sa mga past episodes. You can also follow us on social media for more chika and updates for Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. And you can also join our Discord community, Callroom Tambayan. It's our official community Okay na nga, server. tapos na. Where you can join the conversation with us and iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At kung gusto niyo mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's our Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, find the link on our social media pages. Iniiba pa kasi. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Ay, nakagalit yung episode. Totoo. Flaming like what I'm wearing. nga. Yeah. Pero yon, I hope, like I said, sana it sparks conversations towards change. With that, I'm Ella. And I'm JB, and this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.